Nasusulat sa Aklat ng Awit 100, talatang 3-4, O si Yahweh ay ating Diyos. Ito'y dapat na malaman. Tayo'y Kanyang lahat, tayong lahat na nilalang. Lahat tayo, bayan niya, kabilang sa Kanyang kawan. Pumasok sa Kanyang templo na ang puso'y nagdiriwang, umaawit, nagpupuri sa loob ng dakong banal. Purihin ang ngalan niya at siya'y pasalamatan. Dakilang Ama, sa pangalan ng Panginoong Hesus, puspusin ng banal na Espiritu ang dakong ito upang maging banal. Upang ang aming pagpupuri, pag-awit, pasasalamat at pagsamba ay umabot sa iyong paanan at maging kalugod-lugod sa iyo. Ikaw ang Diyos ng nakaraan, ikaw pa rin sa kasalukuyan, at mananatiling ikaw pa rin magpakailanman. Kasama kita, lalong gumaan ang bawat umaga. Sa paglubo ng araw, papuri ko'y sisigaw. Maging sa aking pagtulog, kasama ko'y ikaw. Ikaw pa rin ang hanap ko, ikaw pa rin ang nais ko, hindi pagpapalit kahit anong alok ng mundo. Walang ibang sasambahin, walang ibang pupurihin, pagkasan ng buhay ko'y ikaw pa rin. Pagmamahal mong tunay, maging kamatayan, man o buhay. Gutom man o sakit, magtunaw man itong daigdig, pag-ibig mo sa akin ay di mayayanig. Ikaw pa rin ang hanap ko, ikaw pa rin ang nais ko, hindi pagpapalit kahit anong alok ng mundo. Walang ibang sasambahin, walang ibang pupurihin, pagkasan ng buhay ko'y ikaw pa rin. Ikaw pa rin ang hanap ko, ikaw pa rin ang nais ko, hindi pagpapalit kahit anong alok ng mundo. Walang ibang sasambahin, walang ibang pupurihin, pagkasan ng buhay ko'y ikaw pa rin. Pagkasan ng buhay ko'y ikaw pa rin. Pagkasan ng buhay ko'y ikaw pa rin. Purihin ang Diyos.
puso ko'y puno ng sigla. Sa iyo ako ay aawit ng papuri pagsamba. Araw-araw magpupuri, araw-araw ako ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Araw-araw magpupuri, araw-araw ako ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Ang sarap talaga magpuri sa iyo, Panginoon. Di na kayang pigilin pa ang diriwang na nadarama. Ikaw lang ang siyang dahilan, kaya ang puso ko'y puno ng sigla. Sa iyo ako ay aawit ng papuri pagsamba. Araw-araw magpupuri, araw-araw ako ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Araw-araw magpupuri, araw-araw ako ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Ay sarap talaga magpuri sa iyo, Panginoon. Di na kayang pigilin pa ang diriwang na nadarama. Ikaw lang ang siyang dahilan, kaya ang puso ko'y puno ng sigla. Sa iyo ako ay aawit ng papuri pagsamba. Araw-araw magpupuri, araw-araw ako ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Araw-araw magpupuri, araw-araw ako ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Araw-araw magpupuri, araw-araw ako ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Purihin ka. Ikaw lang ang buhay ko. Kaya aawitan kita, Jesus. Nang ikaw sa akin ay pumukaw, sa iyong bisig ang alay mo ay walang kapantay. Na magiging sana ko'y namumo dahil mahal mo ako. Kaya't ako'y magpupuri, awitin ko ito'y sa'yo. Aawitan kita, pupurihin kita, pag-ibig
Aawitan kita, pupurihin kita. Pag-ibig ko'y wagas, kailan may di magwawakas. O Diyos, ang dalangin ko, Jesus, ay makapiling kang lubos. Nananabik ang puso ko sa'yo, Jesus. Nananabik ang puso ko sa'yo, Jesus. Nananabik ang puso ko sa'yo, Jesus. Purihin ka, O Diyos. Hallelujah. Diyos, kami nagagalak, puso'y anong sigla, sa tuwing sa'yo'y sumasamba. Sa mga taon na lumipas, ikaw ang siyang lahat, pag-ibig mo'y sadyang wagas. Sa habang panahon, ang Diyos ay nagabay, pagpapala mo'y wagas, ito'y walang hanggan. Pag-ibig mo ay namasdan, noon ngayon bukas, ngalan mo'y banal, biyaya mo'y sapat. Pinoy isa't isa, iyong pinag-isa, upang sa'yo ay sumamba. Di ko maintindihan, isip ay kapos, tunay na dakila ka, O Diyos. Sa habang panahon ng iyong gabay, ang Diyos ay nagabay, pagpapala mo'y wagas, ito'y walang hanggan. Pag-ibig mo ay namasdan, Masdan bukas, ngalan mo'y banal, biyaya mo'y sapat. Sa habang panahon, ang Diyos ay gabay, pagpapala mo'y wagas, ito'y walang hanggan. Pag-ibig mo ay namasdan, masdan bukas, ngalan mo'y banal, biyaya mo'y sapat. Sa habang panahon, ang Diyos ay gabay, pagpapala mo'y wagas, ito'y walang hanggan. Pag-ibig mo ay namasdan, noon ngayon bukas, ngalan mo'y banal, biyaya mo'y sapat. Ngalan mo'y banal, biyaya mo'y sapat. ngalan mo'y banal, biyaya mo'y sapat. Salamat, O Diyos. Buhay ko, lahat ng taglay
ay naalay sa'yo, O Diyos. Lahat ng angking pinagsisihan, dapat gala, lahat ay sa'yo. Diyos, buhay ko'y alay sa'yo, Lahat ng dinanas ko, sa luwalhati mo'y gamitin. Diyos, araw ko'y alay sa'yo, aking tinataas, ang papuri kong handog. Buhay ko'y alay sa'yo. karaan At ang darating, mga mithiing di pa nagatanda. Buong pag-asa at naisip, puso ko't kamay, tataas sa iyo. Diyos, buhay ko'y alay sa'yo, lahat ng dinanas ko, sa luwalhati mo'y gamitin. Diyos, araw ko'y alay sa'yo, aking tinataas, ang papuri kong handog. Buhay ko'y alay sa'yo. Ano ang ibibigay na di mo inalay? Anong nasa amin na hindi sa iyo? Tanging taglay namin ay aming buhay, at yan ay handog sa iyo. Diyos, buhay ko'y alay sa'yo, lahat ng dinanas ko, sa luwalhati mo'y gamitin. Diyos, araw ko'y alay sa'yo, aking tinataas, ang papuri kong handog. Buhay ko'y alay sa'yo. Buhay ko'y alay sa'yo. Purihin ka, Ama, sa ngalan ni Jesus. Salamat. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa Mateo 6. Itutuloy natin ang ating serye sa Mateo. Last week, kinover natin yung 19 to 23 ng Matthew 6. At ngayon namang araw na ito, ating pag-aaralan ang Matthew 6, 24 to 29. Pwede ko po bang imbitahin kayong muling tumayo? Yan, exercise yan. Tayo upo upang bigyan natin ng paggalang ang pagbabasa ng banal na salita ng Diyos. Mateo 6:24. Basahin po natin lahat. Walang aliping makakapaglingkod ng sabay sa dalawang Panginoon, sapagkat kapopotan niya ang isa at iibigin ang ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi kayo maaaring maglingkod ng sabay sa Diyos at sa kayamanan. Kaya't sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakainin at sa inyong iinumin upang kayo'y mabuhay, o kaya'y tungkol sa susuotin ng inyong katawan.
Hindi ba't ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain at ang katawan kaysa damit? Masdan ninyo ang mga ibon. Hindi sila nagtatanim ni umaani man o kaya'y nagtitipon sa kamalig. Ngunit pinapakain sila ng inyong ama na nasa langit. Hindi ba't higit pa kayong mahalaga kaysa mga ibon? Sino sa inyo ang makapagpapahaba ng kanyang buhay ng kahit isang oras sa pamamagitan ng kanyang pagkabalisa? At bakit kayo nababalisa tungkol sa pananamit? Isipin ninyo kung paano tumutubo ang mga bulaklak sa parang. Hindi sila nagtatrabaho ni gumagawa ng damit. Ngunit sinasabi ko sa inyo, kahit si Haring Solomon na napakayaman ay hindi nakapagdamit ng singganda ng isa sa mga bulaklak na ito. Manalangin po muli tayo. Panginoon, kami po ay nananalangin sa inyo. Alam ko, Lord, na marami dito nag-aalala sa kanilang kabuhayan, nag-aalala sa tuition fee, pambayad sa kuryente, sa kakainin, at sa mga gamot. So ito po ay isang aralin na napakahalaga para sa amin, kaya nga po kami humihingi sa inyo ng bukas na isip at lalong-lalo na ang bukas na puso. Patawarin mo kami sa aming kawalan ng tiwala sa inyong pagmamahal at kakayahan na kami sustentuhan. At yung mga alam ko nagpunta dito, Panginoon, na hindi aksidente upang marinig ang mensaheng ito, sana ang inyong mga salita sa hapong ito ay makapagdulot ng kapayapaan sa kanilang puso at buhay. Ikaw po ang manguna sa amin at iyong pangalan ang inyong paluwalhatian. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Makakaupo na po tayo. Sino dito ang nag-aalala patungkol sa pera? Wala. Sino dito maraming pera? Gusto ko kayong ma-meet mamaya. Usap tayo. Sino naman dito hindi maraming pera? Walang pera. Ayun, dami. Ba't kayo wala kayong pera? Mga servant kayo konti lang. Okay. Yung maraming pera, nag-aalala ba yan? Nag-aalala din yan. Yung maraming pera, nag-aalala na baka mawalan. Maubusan. Di ba? Yan nga yung inyong topic last week. Huwag kang mag-imbak ng kayamanan sa lupa, kundi sa langit. Ano? Kasi maraming tao dito nag-iimbak. Imbak ng imbak. Hindi man lang kami mabalatuhan no? Batuhin mo naman kami ng imbak mo. Ano? Tapos yung sinabi ni Jesus, yung mamang wala na mapaglagayan ng pera at kagamitan, nagpapagawa na ng mga building para lagyan ng kanyang mga kagamitan. Meron iba sa inyo ang daming damit. Ano? Sa dami ng damit, laging gusot. Bakit gusot? Kasi ang sikip na nung tukador nyo. Yung sa dami ng damit nyo, nagsisiksikan na. Paghugot mo, kahit pinlansya ng una, ngayon gusot na kasi masikip na masikip. Marami sa atin, kadaming damit kasi, pati yung mga damit na 20 years ago, nung size 25 ka pa, hanggang ngayon, hindi mo pa tinatapon. Hindi mo man lang ma-share, Tinatabi mo, baka isang araw, from size 36, maging 20 ka uli. Isa pong Himalayan pag nangyari yan. So, marami sa atin na ganyan ang problema. So, ang titulo po ng mensahe natin, hango sa katuruan ng Panginoon Jesus, ay Kabuhayan at Pag-aalala. Ang pag-aalala patungkol sa pera, kesyo napakarami mo na iniisip mo na wala kang mapaglagyan at ikaw ay madamot o kaya ito'y ayaw mong o ito'y masyado mong iniisip o kaya wala ka naman pera na nag-aalala ka na hindi ka bibigyan ng tulong ng Panginoon, yang dalawang yan ay kasalanan. Kasalanan ba yang mag-alala at maging gahaman? Walang sumasagot Siguro puro marami kayong pera. Pag sinabi natin, ako ay mangangalunya, naku, kasalanan yan. Pero pag sinabi ko, ako'y mag-aalala, pagpe-pray kita, sige, mag-alala ka, marami ka talaga alalahanin. Pero ang pangangalunya at saka ang pag-aalala ay parehong kasalanan. Ngunit marami sa atin, hindi natin masyadong iniinda ang pag-aalala. Ang pag-aalala ay isa ng bisyo. Pag-gising mo, nag-aalala ka. Pag kumakain ka, nag-aalala ka. Pag tulog mo, nag-aalala ka. Pati panaginip mo, nag-aalala ka rin. Sino ditong ganun? Marami sa ating ganun. Yan, nakikinig ka sa akin, nag-aalala ka pa rin Sapagkat yan, kahit Christian minsan, mahilig tayo mag-alala. At yan ang ating pag-aaralan.
Merong karatula akong nakikita na sinasabi, sila daw ay nagtitiwala sa Diyos. Ano? Pero talaga ba nagtitiwala tayo sa Diyos? Pag-usapan natin yung mga Christian, talaga ba nagtitiwala ka kay Lord? Tingnan mo nga yung katabi mo, mukha ba may tiwala kay Lord yan? Kasi nasa mukha yan eh. Pag laging joyful, may tiwala. Pag laka ganun, baka nagdududa. Ano, praise the Lord. Kaya kukumpantis yun. Merong ganyan eh. O natatawa kayo, baka kayo yan ha. Pero merong isang madalas tayong makita, nakalagay, in God we trust. Narinig niyo naman yun? Sa Diyos kami nagtitiwala. Alam mo, saan nyo nakikita yan na madalas? Sa dollars, di ba? Ayan yung dollars, nakalagay doon no, sa tuktok, in God we trust. In fact, doon sa coin nila, sa Amerika, ayan, in God we trust. Siguro, maka-Diyos kasi yung founders ng Amerika, no? Sinabi nila, kahit nilagay nila sa pera nila, para maalala nila, hindi ako sa pera magtitiwala, kundi sa Diyos. Pero marami sa atin, kung talagang susuriin mo yung sarili mo, nahihirapan ka mag-rejoice kay Lord pag wala kang pera. Hello? Tama ba mali? Ano ibig sabihin nun? Nahihirapan kang magalak, nahihirapan kang magtiwala, yung pagka-establish mo bilang Kristiyano, gumigewang, pag wala kang pera. Saan ka pupunta pag namatay ka? Sa langit. Saan ka kukuha ng kakanin mo bukas? Hindi ko nga alam eh. Sasagipin ka ni Lord sa impyerno, pero hindi ka niya bibigyan ng susunod mong milindal. Ganun ba? So yan ang pinatutukuyan dito ng Panginoon. Alam niyo, sa Amerika, merong isang atheist o yung hindi naniniwala sa Diyos na isinuplong niya ang federal government ng Amerika at pinapatanggal niya yung in God we trust dun sa pera. Sabi niya, hindi naman ako naniniwala sa Diyos eh. At maniwala ka't hindi, nanalo yung kanyang suplong sa gobyerno ng Amerika na alisin yung in God we trust sa dolyar sa California Supreme Court. Pero hindi pa yan nanalo dun sa US Supreme Court. So, hindi naman siguro tayo atheist, pero sinasabi din natin na tayo nagtitiwala sa Diyos, in God we trust. Pero kung talagang tayo iaamin, sa salita lang yan, marami talaga sa atin. Pag nagkaroon ng kakulangan, nawawala na rin yung kagalakan kay Lord, tiwala kay Lord. Tama ba mali? Totoo yan eh, di ba? Kaya ito, si Jesus, tinuturuan tayo na hindi dapat natin gawin yan. Ngayon, kung ikaw naman ay nagtitiwala sa pera, o kung yung pagtitiwala mo ay nawawala pag wala kang pera, maaring ginudyos mo na ang pera. Kasi kung saan ka nagtitiwala, at saka yung madalas na laman ng kaisipin mo, malamang yan na nagiging Diyos mo. Tama po ba mali? Kaya lahat ng galaw natin sa buhay, lahat ng aktibidades, lahat ng prioridad, nakakabit sa pera, sa kabuhayan, sa kagamitan. Kaya ang ating mundo ngayon ay very materialistic. At nakalulungkot kahit mga Kristiyano ay ganyan ang nagiging pag-iisip. Kaya nahihirapan po ako bilang pastor na makahanap ng mga manggagawa, mga discipler. Sabi nila, pastor, kasi tatrabaho ako eh. Wala namang problema magtrabaho. Pero minsan, wala nang inisip kung hindi yung kaperahan. At maraming tao na ang kaperahan ay bumabagabag sa kanila. Hindi makatulog, hindi makaisip, tagyawat sa ilong. Ay, kanta pala yun. So maraming tao nag-aalala dahil sa pera. Meron pong kaisipan na kung hindi ko hawak yung pera, hindi ako magiging mapayapa. Meron pong totoong istorya noong sa Vietnam War na yung mga bata na inangkat dahil dun sa gera sa Vietnam ay dinala nila sa Amerika, mga naulila. Ngayon, pagdating sa Amerika ng mga bata, napansin nila, hindi makatulog. Sabi nila, siguro gutom. So, pinakain nila. Siguro, giniginaw. Nilagyan nila ng mga jacket. Pero hindi makatulog yung mga bata. Pero sa haba ng kanilang kuro-kuro, nakita nila, kaya hindi makatulog yung mga bata kasi iniisip nila kung sila ay kakain kinabukasan. Totoong istorya ho to. So, alam niyo yung ginawa ng mga nurse, ng mga ampon? Nilagyan sila ng tinapay sa kamay sa pagtulog. At dahil may tinapay sa kamay, nakatulog kasi iniisip nila, hawak ko na yung kakainin ko ng almusal.
Natatawa kayo, totoong istorya ho yan. Siguro hindi nyo pa nasubukang magutom ng ganong katindi, no? Alata hindi pa kayo nagugutom. Ano? Kasi tayo, kain tayo ng kain. Pero itong mga batan to, kung hindi nila hawak yung kakainin nila, hindi sila magiging kampante. Minsan tayo ganun din. Ano, ang pinaglilingkuran natin, seguridad. Pag hindi ko hawak yung ipon, kung hindi ko hawak yung bahay, kung hindi ko hawak yung aking tutustusin, may alam nga ako, hindi mapakali kung sabi niya, kailangan meron akong ipon na kahit mawalan ako ng trabaho ng 5 years, hindi ako magugutom. May ganun. So ito ang tinutukoy dito ni Jesus. At tulad ng sinabi ko, kung ang laman ng isip mo, kung ang prioridad mo ay kayamanan, malamang, hindi mo namamalayan, ito pala ay Diyos-Diyosa na sa iyo. Ito na pala ang talagang pinaglilingkuran mo. Si Lord, 1 hour a day lang. Sunday lang, nahahabaan ka pa sa sermon ni Pastor EJ. 1 oras lang nga lang per Sunday. So, ang sabi niya sa Mateo 6:24, walang aliping makapaglilingkod ng sabay ng dalawang Panginoon. Hindi pwedeng sa kaperahan ka nakasalalay ng tiwala at sa Diyos din nakasalalay na iyong sinasabi. Hindi pwede. Sapagkat, kapopotan niya ang isa at iibigin ng ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ng ikalawa. Hindi kayo maaaring maglingkod ng sabay sa Diyos at sa kayamanan. So isa pong medyo malalim na pagsusuri ang ating gagawin bawat isa. Kasi lahat naman tayo siguro ang tawag natin sa ating sarili ay Christian. Pero walang makakaalam kung saan ba talaga nakasalalay ang iyong pagsamba at pagtitiwala. Sa Diyos ba talaga o sa kayamanan? Yan makikita mo sa iyong aksyon. Alam mo, isa na naman itong mahirap na sermon para sa akin. Kasi sinuri ko rin yung sarili ko eh. At aaminin ko sa inyo na hindi ako laging masasabi mong kampante kahit walang pera. So ito po ay alam na alam ng Panginoon, kaya ito itinuturo niya sa atin. So sabi, hindi ka pwedeng maglingkod sa dalawang Panginoon, o two masters. Nobody can serve two masters. Yung masters o yung Panginoon na salita sa Grego, sa original na lingwahe, ay kurios. Hindi ito yung employer o amo. Ito ay slave owner. Alam mo yung slave owner? Yung slave owner, siya may-ari sa'yo. Hindi katulad nung iyong amo sa trabaho na, boss, 8 to 5 lang ako ha. Pag ako nag 6 o'clock, overtime na yan. Nakadepende yan kung may lakad ako, kung gusto ko mag-overtime. Hindi ganun. Yung sinasabi dito, talagang siya ang naghahawak sa buhay mo, 24/7. Nung aking pinag-aaralan to, may naalala ako na ehemplo. Nakita nyo na ba itong litrato? Nakita nyo ba yung pelikula? Mga 1970s to eh. Sino dito ang nakita na yung pelikula na yan? Yung The Thing with Two Head. Yung isang mama, kinabitan nila ng isa pang ulo. Sino nakapanood yan? Lahat kayo, bata pa. Hindi ako naniniwala sa inyo. Ganyan din yung kaninang umagang pinagsermonan ko eh. Pakita mo yung susunod na picture. Ayan, nakita nyo na yan? So, yan yung pelikula na corny. Ginawa nila, yung katawan ng isa, kinabitan ng isang ulo. At yung pelikula na napakabaduy, sa haba, wala silang ginawa kundi mag-away. Pag sinasabi mong si Jesus ang Panginoon mo, ngunit ang galaw ng isip mo, ang takbo ng pagtitiwala mo ay sa pera. Hati ka. Hati tayo. Nag-iisip pa ako ng ehemplo at ang naisip ko na para mabigyang linaw, nung ako po ay nasa militar, nung 18 years old ako, pumasok na ako sa US military. At nung pumasok ako doon, sabi nung recruiter, si Kip Hanner, yung aking recruiter, sabi niya, Mr. Dalmundo, pagpunta mo sa military training, huwag ka magdadala ng kahit ano. Yung damit na suot mo lang. Iiwanan mo yung civilian mong damit. Pati brief, huwag ka magdadala. Sando, huwag ka magdadala kasi lahat doon ay ibibigay namin sa iyo. Magiging bagong nilalang ka na. At nung dumating ako doon sa una kong base militar, sabi nila, kami ang nagme-may-ari sa'yo.
Ano? 24 hours, 7 days a week, sa amin ka. Hindi katulad nung sibilyan mong trabaho na uuwi na ako ng Friday afternoon. Ano? Sa gera, pag nag-day off ka na sinabi mong hindi muna ako sa'yo kasi weekend, huhulihin ka, ang tawag sa'yo, awol. Pag panahon ng gera, pag iniba mo yung pinaglilingkuran mo, nag-part-time job ka sa iba at may gera, iniwanan mo yung pwesto mo sa militar, ang tawag doon, desertion. At pag iniwan mo, nag-switch ka ng amo sa gitna ng gera, pwede ka nilang i-firing squad. Sapagkat ikaw ay pag-aari ng US military. Ganito rin ang content nitong sinasabi ng Panginoon. Ikaw ay hindi pwedeng dalawa ang amo. Pag Sunday, kay Jesus ka. Pero pag pagdidesisyon sa buhay, nakasalalay sa kaperahan. Pero ilan sa atin, ang masasabi natin na talaga namang ang nagmamaneho ng ating buhay ay pera. Depende sa kawalan o kameronan ng pera. Kailangan dito ay full-time service sapagkat ang ating Panginoon ay full-time din natin na Panginoon. Ito ay may ihahambing patungkol sa kasalanan. Dati tayo'y alipin ng kasalanan. Ngayon, magkasala ka man, ito'y aksidente na lamang at ito yung kinamumuhian sapagkat hindi ka naalipin ng kasalanan. Gayon din, hindi ka na dapat alipin ng kaperahan, kundi alipin ka ni Jesus. Sabi sa Roma 6, hindi ba ninyo alam na kapag nagpasakop kayo sa sino mang inyong sinusunod, kayo'y nagiging alipin nito? Maging ito'y kasalanang hahantong sa kamatayan o ang pagsunod sa Diyos na hahantong sa katuwiran. Ngunit salamat sa Diyos, kayong dating mga alipin ay ng kasalanan ay taus-pusong sumunod sa aral na ibinibigay sa inyo. Pinalaya na kayo sa kasalanan at kayo ngayon ay mga alipin na ng katuwiran. Napaka-materialistic na ng mundo natin ngayon. Marami sa atin nagtatrabaho hindi lamang para sa kakanin, kundi sa mga luho at sa mga bagay na masasabi mo na hindi naman talaga kailangan. At kalimitan, yung ating konsentrasyon sa paglilingkod sa kaperahan upang makuha yung ating gusto ay nakakasagabal na sa paglilingkod sa Panginoon. Kaya nga last week, sinabi na huwag ka mag-impok ng kayamanan dito na nabubulok. Marami sa atin, talaga naman yung cellphone. Alam niyo ba may cellphone ngayon, 50 mil ang halaga? Binabayaran niyan, 5 taon. Ngunit nagkakandara pa para mabili yung mga bagay na hindi naman niya kayang abutin. Pinaglilingkuran ang mga bagay na hindi naman dapat paglingkuran. Para ipakita sa atin ang kahalagahan ng kaperahan sa mga katuroan ni Jesus, makikita natin na sa Biblia, sa 38 parables, talinhaga na itinuro ni Jesus, sa 38, 16 doon sa 38 na yon ang patungkol sa pera. So, halos kalahati. Sa bawat 10 talata or every 10 verses sa New Testament, yung isa ay patungkol sa pera. So, all the verses, sa 10, ang isa patungkol sa pera. Ganun kahalaga ang topic na ito. Sa Bible din, merong mga 500 talata o verses patungkol sa prayer, sa pananalangin. May mga more or less 500 verses on prayer. Kulang-kulang na 500 patungkol sa pananampalataya na verses sa Bible. Hulaan nyo kung ilang verses o talata ang meron sa Biblia patungkol sa pera. Hulaan nyo. 500? 600? 2,000? 2,000 verses in the whole of Scripture talks about money. Alam niyo kung paano ko nalaman? Binilang ko ho. Hindi, biro lang. Pero sabi ng mga dalubhasa, 2,000. Sabi ni John Calvin o ni Jean Calvin, gusto ko lang sabihin yan. Yun yung pronunciation. Yun si John Calvin, isang batikang theologian. Where riches hold the dominion of the heart, God has lost His authority. Kung ang kayamanan daw o kaperahan ang naglalaman ng iyong kaabalahan at ng iyong puso, nawala na ang otoridad ng Panginoon sa iyong buhay. Pero ilan sa atin, kung talagang, naisip nyo na ba? Sino ba talagang Lord sa buhay mo?
Sino ba talaga? Hindi ko alam. Pero ano bang laman? Let's say, kung bibilangan natin ang laman ng isip mo sa loob ng isang linggo, gaano karaming iniisip mo patungkol sa Diyos at ilan ang iniisip mo na patungkol sa material na bagay at kaperahan. Pag ang pera ang nagpapatakbo ng iyong kaabalahan, malamang ire-reject mo yung mga konsepto patungkol sa Diyos. Ito yung tinatawag sa English na the expulsive power of an affection. Pag daw ang laman ng isip mo, puro kabalahan sa kayamanan, sa pera, sa aking kakainin, si Lord na e-eject, hindi siya pwedeng magkasya sa isang isip. Pero lang kung dalawa ulo mo. Pwede. Kung nag-aalala ka sa pera, mahihirapan ka mag-worship kay Lord. Tama ba mali? Kung nag-aalala ka sa iyong kakainin, mahihirapan ka magpasalamat kay Lord. Kung nag-aalala ka na sapat ba o hindi ang provision ng Panginoon sa iyo, mahihirapan ka magbasa ng Bible. At mahihirapan kang paniwalaan ang mga sinasabi dito. Ito ay magkalabang pananaw. Doon sa James 1:8, makikita din natin yung tinatawag na pagdadalawang isip. No one can serve two masters. Walang aliping makapaglilingkod ng sabay sa dalawang Panginoon. Merong isang talata dito sa Santiago 1:8 na pag hindi ka nagtiwala kay Lord, ikaw ay double-minded o hindi mo ma-determine sino ba talagang pagtitiwalaan mo. Sinasabi mo, sinasamba ko ang Diyos na ganap na makapangyarihan, pero nag-aalala ka. Ang hirap i-preach nito kasi guilty rin ako nito. Huwag niyong pagsasabi, ha? Kasi minsan, ang lakas ko mag-proclaim, Jesus is God! Matutuloy kaya, hindi gusto ko na yun. Mahirap, ano? Pero maganda itong naririnig natin. Pero dun sa Santiago 1:8, ito yung tinatawag na pag ganyan ka, you are a double-minded man, unstable in all your way. Yung double-minded, dyan sa Santiago, sa Grego, yung deep sukas. Deep, duo. Sukas. Soul. Two soul. Dalawang kaluluwa mo. I'm a Christian. My Lord is sovereign. And yet, parang kawawa ka. Alam mo, habang pinag-aaralan ko to, ako, Lord, guilty ako niya minsan, tulungan mo nga ako. Alam nyo, kaya natin pinag-aaralan ng Bible. Hindi para tayo ay magapi. Para malaman natin na mayroong tulong. Kasi pag nagda-doubt ka, o ikaw ay nagkakaroon na ng pananampalatayang mas higit sa material, sa kayamanan, sa pera, dapat unang-una aminin mo, Lord, nangyayari na. Nangyayari na, tulungan mo ko. At yung pusong ganyan, yung isip na ganyan, nagdodoble, yan ay magagamot lamang sa pamamagitan ng pananalangin, pag-amin, at pagbabasa ng salita ng Diyos. Pero yan ay iyong i-expectin. Sapagkat kahit tayo mga Kristiyano na, tayo tao pa rin. At aasahan mo na paminsan-minsan ikaw ay tutuksuhin ng ganyan. No? So, sino pinaglilingkuran mo? Ang Diyos ba? Is it Jesus? Is it the Trinity? Yung Trinity, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Di ba? That's God. Yan ba ang pinaglilingkuran mo? Ang pinaglilingkuran mo, yung world's Trinity. Meron din Trinity ang mundo eh. Yung Diyos ng mundo na kayamanan. Ano yun? Lust of the flesh, yun, pagnanasa ng laman, ito yung Trinity ng mundo, hindi Holy Trinity. Lust of the flesh, yung pagnanasa sa laman. Lust of the eyes, yung pagnanasa ng mata. At yung pride of life, pagmamalaki. Yan ang unholy Trinity na tinatawag na mammon. Sabi ng iba sa'yo, yung mammon? Hindi tinapa yun, ha? Mammon, yun yung term ng Diyos-Diyosan. Kung ano ang iyong pinag-iisipan, pinagkakabalan sobra, na higit sa Diyos, yan ang tinatawag ni Jesus na mammon. At yan ay makikita sa unang Juan 2:16. Ang lahat ng nasa sa sanlibutan, ang masasamang nasa ng laman, ang nasa ng mga mata, ang pagmamalaki sa mundo ay hindi nagmumula sa Ama, kundi sa sanlibutan. At yan ay may spelling natin na kaperahan. Wealth. Kaya maraming tao na maraming pera na yan ang kanilang Holy Trinity. Dalawa lang naman ang pag-uusapan natin ngayon eh. Una, yung wealth o yung kaperahan, yung maraming pera. Ito yung tinatalakay natin ngayon. Mamaya, yung kawalan naman ng pera. So kung marami kang pera, mag-ingat ka
na nagiging Diyos-Diyosa na sa'yo, yung iyong bank account. Balatuhan mo naman kami. Handa kaming tulungan kang bawasan ang iyong problema. Mag-donate ka sa Pastor EJ Retirement Fund. Yan, biro lang po yan. Pero pag dumating, pwede na rin. Di ba? So makikita mo kahit sa mga TV, karami yung mga reality show patungkol sa pag-inom at sa pagkain. Napansin niyo ba yun? Yung Master Chef. Ha? Kung ano-anong pagkain, kung ano-anong pagkain. Puro pagkain ang kinakain. Ha? Wine and dine. Ha? Doon sa iba, ang kanilang Diyos-Diyosan, ang kanilang mamon ay yung kanilang tiyan. Ano? Talang kain. Nakapunta na ba kayo doon sa mga buffet? Pumunta ako dyan sa buffet minsan dyan sa dito sa Makati. Sabi ko, magkano po ba ang buffet? Sabi niya, 500. Ano po bang kakainin ko sa 500? Depende po. Gusto mo Japanese? Haba. 5 metro, Japanese. Ha? Meron naman, pwede rin, tatawid ka, additional 100. Meron 5 metro Japanese, meron 6 na metro na Filipino food, at merong 7 metro na continental. Talaga naman kailangan, mabubundat ka dyan. At gagapang ka, kung hindi, sayang yung... So, ang sabi sa Filipos 3:19, kapahamakan ang kahihinatnan nila sapagkat ang dinidiyos nila ay ang hilig ng kanilang katawan. Sa English, their God is their belly. Tuna belly. Yan. Ikinararangal nila ang mga bagay na dapat sana nilang ikahiya. May mga tao sabi, Pastor EJ, kaya kong kumain ng 5 oras. 5 oras. Anong pangalan mo, boy? Boy Bobs. 5 oras, ano? At wala silang iniisip kundi ang mga bagay na makalupa. Yung iba naman, ang mamon, ano, kasi sobrang dami ng pera, talagang lahat ng luho nila, nagagawa nila. Yung iba, yung pagpapahinga, pagbabakasyon. Ano, pag nag-i-email ako, nako, yung mga pumapasok na patungkol sa magbakasyon ka dito, magbakasyon ka dyan. Wala naman masamang magbakasyon. Pero may iba, ginodiyos nila yan. Ano? Meron naman, sports. Ha? Hindi lang pampamilya, pang-sports pa. Ayan, ha? Sport, mga pastime, addicted sila dyan. Yung iba naman ay yung kanilang titulo, yung paggalang ng ibang mga tao. At hindi nila namamalayan, Kristiyano sila. Ito, pinatatamaan ko dito, mga Christians. Diba, pag nagpipreach ako, sabi ko sa inyo, 2 kausap ko, yung Kristiyano at saka hindi Kristiyano, di ba? Madalas yan, di ba? Ngayon, sa kauna-unahang panahon, ito, pinatatamaan ko. Kristiyano. Sabi mo sa katabi mo, sana tamaan tayo. Sige, sabi mo. Sana tamaan tayo. Ano? So, tinatawag natin ng ating mga sarili na Kristiyano, pero yung ating galaw, hindi ganun. Yung iba, yung mayayaman, minsan, nagdo-donate naman ako eh. Kaya, 3 asawa ko. Labing ako eh. So, yung kayamanan nila ay nagiging dahilan ng kanilang pagiging dalawang isip. Kaya si Elijah, sa unang hari 18, pinagsabihan niya ang mga Israelita na kailangan mamili ka. Sino ba talaga? Sapagkat yan, makikita, diba, may pera ka, makikita yan. Alam mo kung may pera ka? Makikita ko yung spiritualidad mo. Pakita mo sa akin yung ginastos mo the whole month. Makikita ko anong ginagastosan mo. Puro lang ba sarili mo o gumagastos ka rin para kay Lord? Alam niyo ba kung magkano renta nitong building na to? $1. Alam niyo ba yon? $1. Sapagkat yung may-ari nito, hindi ko ayaw niyang paalam kung sino siya, sabi niya, kailangan mapaglingkuran ko si Lord. Isipin mo yun? No? So, marami, sabi ni Elijah, sa unang hari, lumapit si Elias at sinabi sa taong bayan, hanggang kailan pa kayo mag-aalinlangan? Gano'ng katagal mahahati inyong isip kung si Yahweh ang tunay na Diyos, siya ang sundin nyo. At kung si Baal, kay Baal kayo maglingkod. Who is your God? God or money? Pag sinabi mong God, God serve God. Pag sinabi mong money, serve money. Hindi yung double-minded ka at iyong nilalansi ang iyong sarili. Kasi yung mga Israelita, sinabihan nito ni Elijah, kasi hindi naman nila nire-reject si Lord eh. Pero gusto nila sabay nilang paglingkuran. Lalo ako maglilingkod kay Lord, lalo na kung may pera ako. Kaya dapat payamanin ako ni Lord. Okay, pumunta naman tayo ngayon doon sa isang banda, yung walang pera. Ano? So yung una, may pera, nag-aalala na mawala. Ito naman, walang pera na nag-aalala na walang provision ng Panginoon sa kanya. At yan dalawa na yan ay parehong matinding kasalanan, lalong-lalo na sa mga anak ng Diyos.
na katulad natin. Sabi sa verse 25, kahit sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakainin, aray, at sa inyong iinumin upang kayo'y mabuhay, o kaya'y tungkol sa susuotin ng inyong katawan. Hindi ba't ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain, at ang katawan kaysa sa damit? So ngayon, si Jesus, pinapatungkulan niya yung pareho ding delikadong pag-iisip ng mga walang pera, pag-aalala. Yung may pera, meron silang temptasyon na jusin at paramihin pa at build bigger barns. Yung wala, nag-aalala na ano ang kanilang kakainin sa kinabukasan. Pag ganyan ang takbo ng isip mo, talagang ikaw'y mababalisa. Yung pag-aalala o yung sinasabi, do not worry, sa Grego, merimnao. Itong word na to, yung napakaabala mo na talaga namang yun na lang ang iniisip mo. Meron na ba kayong inalala na yun na lang iniisip mo? Hindi mawala sa isip mo. Kahit natutulog ka, yun ang iniisip mo. Siguro, hindi naman masisisi rin yung iba sa atin. Talaga namang hirap. No? Kaya nga nauunawaan natin eh. Lalo siguro, pag binaha ka, di ba? Nasunugan ka, o kaya nawalan ka ng trabaho. Pero sinasabi ni Jesus, kahit na, anak kita eh. Huwag kang mag-alala ng ganyan, sapagkat pag ginawa mo yan, malamang mapapalayo ka sa akin. Kasi wala ka nang inisip kung hindi solbahin yung problema na kayang-kaya kong sulbahin. So ang mayaman, ang temptasyon ay magtiwala sa kanilang kayamanan. Ang mahirap, may temptasyon na magduda sa kakayahan at kagustuhan ng Diyos na siya ay sustentuhan. Hirap, no? Tigil na tayo. Ang hirap eh. Talaga namang mahirap, kasi tao lamang tayo. Ngunit, maya-maya, hindi ka na talaga makagalaw. Hindi ka na makapag-pray. Mababaw na yung panalangin. Hindi ka na makapagpuri. Sapagkat talagang alalang-alala ka na. Pero karamihan sa atin, hindi naman ang problema natin yung ating kakanin sa araw-araw. Ang problema natin, yung ating kakainin, yung sa matagal pang panahon. Kaya gusto natin, hawak natin yung tinapay. Alam ko, Lord, kaya mo akong bigyan ng tinapay. Pero to see is to believe. Pag hindi ko hawak, wala sa bank account ko, hindi ko kaya magtiwala sa'yo. Kaya nga mga Israelita noon, para turuan sila magtiwala, binibigyan sila ng mana. Di ba yung tinapay na nalalaglag sa langit? Sabi ng Panginoon, ang kukunin mo lang yung kakainin mo sa araw na ito, ha? Ano nangyayari pag sila ay kumuha ng para sa makalawa at makalinggo? Ano nangyayari dun sa mana? Inuuod kasi tinuturuan sila ni Lord kung anong kailangan mo, ibibigay ko sa iyo, huwag mong alalahanin yung sa makalawang linggo sapagkat magtitiwala ka sa imbak na mana, hindi sa akin. Madalas ganyan din si Lord sa atin eh. Di ba sabi nga sa Bible, mas madaling pumasok sa kaharian ang kamelyo kaysa sa mayamang tao. Kasi pag hawak mo na yung iyong pangangailangan, hindi ka na iiyak kay Lord eh. Hello? Hirap, no? Ganyan tayo eh. Pero talagang tuturuan tayo ni Lord na huwag mag-alala at huwag magtiwala sa pera. Ngunit, siguro naman kayo'y sasang-ayon sa akin na kahit Christian, ang ating mga pinakamainam na talento, yung ating pinakamainam na galaw, yung ating pinaka-best work, ay hindi natin ibinibigay sa Panginoon, kundi ibinibigay natin sa kabuhayan. Di ba? Dahil ano ba ang treasure sa heaven na ating pinag-aralan? Di ba? Tao, ibig sabihin yan, discipleship. Ikaw ay tumutulong sa iyong kapwa na dinala sa iyo ni Lord upang dalhin mo rin siya sa Panginoon. May tinanong nga ako, Brother, gusto mo bang mag-disciple na? Medyo matagal ka nag-church dito. Sabi niya sa akin, pagkakaperahan ba yan? Makakain ba yan? Sabi niya, nagbibiro lang ako. Sabi ko, palagay ko, hindi ka nagbibiro. Kasi, ayaw mo eh. Kasi ang pinagkakaabalahan mo ay puro kaperahan, puro kasiguruhan, at puro sa material na bagay. Siyempre, hindi naman sinasabi dito maging tamad at huwag magtrabaho. Pero hindi lahat ay ibibigay mo para siguruhin ang sustento
at ang kakainin at ang gagamitin at kakailanganin sa susunod na mga panahon. Sapagkat yan ay hindi sapat lagi. Laging kulang kung pag-aalala ang iyong aatupagin. Ngayon, kung ikaw ay nag-aalala, maaring ito ay unang-una magkaroon ng epekto sa iyong kalusugan. Worry may damage your health. Number 2, cause the object of your worry to consume your thoughts. Yun na lang ang laman ng isip mo. So, nagsisin ka na nagsisin kasi alala ka ng alala. Number 3, imbis na makatulong, it disrupts your productivity. Imbis na makapagtrabaho ka, sa alala mo, lalo kang nanghihina, hindi ka makapagtrabaho kasi puro alala na. Number 4, negatively affect the way you treat others. Nagigi kang hindi mabait, nagigi kang matsungit. Hi brother, how are you? He! Hindi ko nga alam kung saan kukunin yung kakanin ko. How are you ka pa dyan? Ha? Di ba? May ganun eh. Hindi maganda yung mood mo. Kasi you're a warrior. Nag-aalala ka. Number 5, ito pinaka-importante, ang pag-aalala, reduce your ability to trust in God. Salamat po, Panginoon. Lumikha ng langit at lupa. Lord, sana naman merong breakfast tomorrow. Hindi ako makatulog eh. Hindi consistent, di ba? Pero ginagawa natin yan. So, ang tanong ko sa inyo, doon sa mga aking sinabing yan, ilan dyan ang nai-experience mo na? Ilan dyan? Ano na yan? Symptoms na yan na binabiolate mo na yung verse 25. Okay? Sabi nung isang theologian, inner mental stability must come from the spirit of a man and not from outward physical provision. Yun daw, pagiging kalmado, pagiging estable, pagiging mapayapa, mapagtiwala, ay dapat manggaling sa ating espiritu. Especially because the Holy Spirit is in us. At hindi dun sa mga panglabas na provision. Tahimik ka lang, paghawak mo yung tinapay. Nalilito. Ay, hawak ka na yung tinapay. Tutulog na ako. Para kayong Vietnam orphans. Okay? So, ito marami kasing quotation, yung mga sinabi ng mga makadiyos na tao na gusto ko i-share sa inyo. Tinatagalog ko naman. Ito sabi ni Matthew Henry, there is scarcely one sin against which our Lord Jesus more largely and earnestly warns His disciples, or against which He arms them with more variety of arguments than the sin of disquieting, distracting, distrustful cares about the things of life. Tatagalogin ko po yan. Kaya po may tumulong, haba. Sabi niya, wala na yatang isang kasalanan, kung saan ang Panginoon ay talagang nakatutok at nagwa-warning. Binibigyan tayo ng babala. Ito yung isa sa mga kasalanan na matindi yung kanyang babala at paalala. At binibigyan niya ng mga prinsipyo upang tayo ay maingatan dito sa kasalanan na to. Kesa sa kasalanan ng pagkabalisa, pagkalito, kawalan ng tiwala patungkol sa mga bagay sa buhay na ito. Nakuha niyo po ba? Okay ba yung translation ko? Okay. So, ito daw yung isang kasalanan na talagang pinokus ni Jesus na tayo bigyan babala at bigyan tayo ng mga prinsipyo para ito'y ating maiwasan. Kaya nga sabi ko sa inyo kanina, napakarami. There are 2,000 verses on money in the Bible and only 500 on prayer. Kasi madali tayong kumbinsihin na magdasal, pero napakahirap tayong kumbinsihin na magtiwala. Parang totoo, no? Totoo yan. At yan ay ginagamit ng kalaban na panlansi para tayo ay magamit at papurihan natin ng Panginoon. Okay? So, ano ba yung sinasabi dito ng Matthew Henry? Ito na nga, ito yung sabi niya, napakaraming ibinigay na backup verses ang Panginoon patungkol sa pag-aalala o sa dapat hindi pag-aalala. Okay. Ayon, makikita natin dito sa verse 26. Parang sinabi ni Lord, huwag kang mag-aalala sa kakainin mo sa araw-araw. Ako bossing mo eh. Ako lumikha niyang lahat na yan eh. Ito parang sinabi niya sa verse 26. O sige, kasi nag-aalala ka. Masdan mo, hindi sinasabi ni Matthew Henry, ito yung mga backup verses niya. Masdan mo mga ibon. Kasi sa Israel, alam niyo ba ang Israel? Israel is the center of bird migration. Yun, di ba yung mga birds pag winter, tumatawid yan sa south? Ang Israel ay sentro ng bird migration in the world. Diyan ang pinakamaraming tumatawid. In fact, sabi nila, sa dami ng ibon sa Israel,
mas maraming bumabaksak na eroplano ang Israel military dahil sila itinatamaan ng ibon, bumabaksak, kesa sa kahit anong gera ng Israel. Sa dami ng ibon sa Israel. So it is the center of bird migration in the world. So, sabi dito, siguro habang nagtuturo si Jesus, tingnan niyo yung mga ibon na yan, napakarami. Sabi niya, hindi sila nagtatanim. Nakakita ka na ba ng ibon na nagtatanim? Oh, di ba? Wala. Ni umaani man o kaya nagtitipon sa kamalig. Ngunit, pinapakain sila ng iyong ama na nasa langit. Hindi ba higit kang mas mahalaga sa ibon? Para nakakatawa yung turo ni Jesus, ano? Ito yung tinatawag na classic rabbinic form of argument. Merong pagpapaliwanag ang mga rabbis, yung mga scholar ng Israel. Ito yung from lesser to the greater, yung i-argue kita, kukumbinsihin kita sa aking prinsipyo sa pamamagitan ng pagbibigay sa mga ehemplo mula sa malaki hanggang sa maliit. So sabi niya na, hindi ba ikaw mas importante ka sa ibon? Paano ba binibigyan ng provision ng Diyos ang mga nilalang niyang ibon? Meron bang bird school para magtanim? Binibigyan ni Lord ang ibon ng instinct. Ano yung instinct? Paglabas nila sa itlog, maalam na sila. Bakit ba nagkakaroon ng bird migration? Pumupunta sila sa south, at bawat ibon merong pinupuntahang bansa. Dito sa Pampanga, meron dyan yung parang ibong puti. Galing kaming Baguio, meron nga dyan yung litrato ng isang bayan doon, may ibong puti. Galing pa daw ng China yun eh. So panganak ng ibon, meron ng program para siyang computer na ako, pag anak ko, pupunta ako sa Pilipinas. Tweet, tweet, tweet. Lipad na ako. Walang mapa, walang GPS, walang mapagtanungan na MMDA, pero lalanding siya doon sa kung saan siya makakakuha ng pagkain. Sabi niya, EJ, tingnan mo yan. Ibon yan. Nakakapunta kung saan siya kakain. Ikaw, nag-aalala ka ba sa trabaho mo? Sa tingin mo, hindi ka kayang bigyan ng galing ng Panginoon? Mamagicin kita, gagawin kitang magaling! So yung gustong mag-hire sa'yo, sabihin, ang galing ni EJ. Galing magsalita. Sino nagbigay ng katalinuhan na yun? Si Lord. Sa tingin mo, sinasabi dito, hindi kayang manipula ng Panginoon yung sitwasyon mo kung saan dadaling ka niya, nagkamali ka lang sakay ng jeep, pagbaba mo, uy, naghahanap ka ba ng trabaho? Pwede niya manipulahin ang iyong sitwasyon para makakita ka ng magandang negosyo, para magkaroon ng mga sitwasyon na ikaw magkatrabaho, para magkaroon ng pagkakataon na ikaw ay magkaroon ng probisyon. Sa tingin mo ba may aksidente kay Lord? Sa tingin mo ba yung sarili mong galing ang nagbibigay ng kabuhayan sa iyong pamilya? O ang Panginoon na nag-aayos lahat ng sitwasyon? Yan po ang mas malaking paliwanag dito sa simpleng ehemplo ng Panginoon. Look at the birds. Sila'y napapakain sa pamamagitan ng God-given instinct. Sa tingin mo, ikay hindi ko mapapakain sa pamamagitan ng aking ganap na kontrola sa lahat ng bagay-bagay? Sa tingin mo, yung isang bossing na ayaw kang bigyan ng trabaho, kung sinabi ko sa kanyang, bigyan mo ng trabaho yan, hindi kanya bibigyan ng trabaho. God controls the mind of kings like a water course. Sabi sa Lumang Tipan, kinokontrola ng Diyos ang isip ng isang hari na parang tubig sa kanyang kamay. So, yun ang sinasabi ni Lord. Bakit tayo nag-aalala? Unang-una, dahil hindi natin alam ang kanyang salita. Pangalawa, dahil sa kahinaan ng ating pananampalataya. Kaya si Pedro, kapareho ito nung tinatawag na the weak faith of Peter. Na sa dami ng nakita na ginawa ng kanyang Panginoon, mga Kristiyanong taga-CCF, sa dami ng narinig mula sa salita ng Diyos at galaw sa kanilang buhay, pag nagkaroon ng isang bagay na pagdududahan, nagdududa pa rin. Si Pedro, di ba, yan kadikit ni Jesus yan. Ang dami niya nang nakita patungkol kay Jesus. Pero nung bumagyo, nagkaroon ng dilubyo, nagkabaha, tayo, ganun din, bumababa yung ating pananampalataya at tayo nag-aalala. Kaya sabi ni Jesus kay Pedro dun sa Mateo, nang mapansin niya na malakas ang hangin, yung isa sa buhay natin, marami ring mga bagay na nakakatakot, nagdudulot ng pagdududa. Siya'y natakot na nagsimulang lumubog. Sabi kasi ni Jesus, pag binigyan kita ng utos, magtiwala, bibigyan kita ng kakayahang gawin yung utos. Kaya sabi ni Lord, maglakad ka sa tubig. Nung una, nakapaglakad siya. Pero dahil sa alon, lumubog. Panginoon, sabi niya, sagipin niyo ako. Agad siyang inabot ni Jesus. Sabi niya, bakit ka nag-alinlangan?
napakaliit ng iyong pananampalataya. Ganyan din tayo. Pag wala ng hawak na bread, tinapay, pera. Di ba? Yung mga 70 sa inyo, yung bread, hey, yeah, bread. Pag wala ng bread, wala na ring tiwala. Alam niyo, mabuti na lang tinuturo ni Jesus to eh. Kasi medyo nawawalan na ako ng pag-asa eh. Kasi kahit anong sabihin mo, kahit anong gusto mo magkaroon ng faith, minsan marami talagang pangyayari sa ating buhay na minsan nakakayanig sa ating pagtitiwala. Hindi po ba? Pero tinuturuan tayo ni Jesus upang sa Kanya at hindi sa pera tayo magtiwala. So pag nawalan ka ng pera, pagkakataon yan, na ipakita mo kung sino talagang yung Diyos, pagkakataon upang ikaw ay palakasin ni Lord. Yan yung talaga pagsubok ng Panginoon. May layunin. Tinuloy niya ang kanyang pagkukumbinsi. Sino sa inyo ang makapagpapahaba ng kanyang buhay ng kahit isang oras sa pamagitan ng kanyang pagkabalisa? Yung pag-aalala mo, sana magkaroon ng pera. Nakakapera ba? Hindi. Lalong nawawala eh. Ano? At sino sa inyo ang hahaba, sabi niya, hahaba buhay mo pag nag-alala ka? Hindi nga hahaba, ano mangyayari? Iigsi pa eh. Alam niyo naman, maraming gamot sa pag-aalala. Sapagkat marami talagang tao nag-aalala. Sa Salmo 39, makikita din dito ang paalala ng Panginoon na ang ating buhay ay hawak niya. Panginoon, ipaalam mo sa akin ang aking katapusan at kung ano ang sukat ng aking mga araw. Paalam mo sa akin kung gaano kadaling lumipas ang aking buhay. Narito ang aking mga araw ay ginawa mong iilang mga dangkal. At sa paningin mo'y tulad sa wala ang aking buhay. Tunay na bawat tao ay nakatayong gaya ng isang hininga lamang. Napakaiksi ng buhay kung ito'y gugugulin natin sa pag-aalala. At tunay nga po, ang sinasabi ni Jesus na ang pag-aalala, walang mangyayari. So, hindi pa habain ang iyong buhay, hindi pa dadamin ang iyong pera sa bangko, bagkus, ito ay magpapaigsi pa. Patuloy, sabi niya sa verse 28, at bakit kayo nababalisa tungkol sa pananamit? Meron ba dito nababalisa sa pananamit? Tulad ng sinabi ko kanina, sa dami ng damit mo, gusot na sa sikip ng iyong tokador. Isipin ninyo kung paano tumutubo ang mga bulaklak sa parang. Hindi sila nagtatrabaho ni gumagawa ng damit. Marami din mga palabas ngayon, yung reality show tungkol sa mga pananamit. Yung top model, mga kadaming... Kasi mga tao obsessed sa pananamit. Pupunta ka dyan sa mall, ito na, yung t-shirt na napakamahal. T-shirt lang yun. 1,000 pesos, t-shirt. Tapos tututukan nila ng spotlight. Akala mo kung anong t-shirt yun. T-shirt lang yan. Pumunta ka dun sa Divisoria. 2 for 1. So, libre butas pa minsan, di ba? So, sabi din ni Santiago, gayon din naman ang mayayamang kapatid kapag siya'y ibinaba, sapagkat ang mayaman ay lilipas na gaya ng bulaklak ng damo. So, hindi tayo dapat maabala sa fashion, sa pagkain. Ang damo ay nalalanta sa matinding sikat ng araw, nalalagas ang kanyang mga bulaklak, at kumukupas ang kanyang kagandahan. Meron sa atin, ma-offend kasi over 50 na rin naman ako. Matanda na ako magdamit, parang 16. May nakita nga ako matanda na siya, tapos yung t-shirt. Di ba maraming kabataan ngayon nagsusuot ng maiksi? Tapos yung isang lola, maiksi, labas yung kanyang bilbil ko, lola, kakain na po kami, pakitakpan nga po. Masyadong akala niya yung damit niya magpapabago sa edad niya. Natatawa kayo dyan kasi totoo. Hindi ko makalimutan tuloy. Yung imahe, hindi nawawala, napapanaginipan ko minsan. Hindi kilabutan ako Kasi ang mga tao, abalang-abala sa passion. Hindi natin iniisip, yung ating isusuot kinabukasan, ang iniisip natin, isinuot ko na yata yan May mga tao gusto nila, sinusuot nila yung damit nila once a month lang. Kaya dapat marami silang damit. Kasi baka sabihin, inuulit-ulit yung kanilang damit. Natatawa tayo dyan, pero totoo yan Totoo yan. Kung mag-shopping, oras. Nako, sa dami ng Sabi ng Panginoon, huwag ka maabala dyan. Sabi niya sa verse 29, sinasabi ko sa inyo, kahit si Solomon, na napakayaman na hindi nakapagdamit ng singganda ng isa sa mga bulaklak na ito. Ang punto po ron, si Lord, yung mga halaman, yung mga damo
na naandyan ngayon at bukas ay susunugin bilang panggatong, dinadamitan niya. In fact, yung dinadamit niya sa mga bulaklak ay napakaganda. Pag tinignan mo sa microscope yung mga bulaklak, ang ganda nung pattern niya, no? Ikaw pa kaya, dadamitan niya o hindi? Bibigyan ka ba? Ganon din sa kabuhayan, ganon din sa ating matitirahan. Alam nyo, itong ating mga pinag-uusapan, hindi naman tayo masasabi mong makukumbinsi lamang na huwag mag-alala o huwag maging obsessed sa pananamit. Tingin ko itong mga simptoma ng mga tao na talagang hindi nagde-devotion, yung hindi nagbubulay-bulay sa salita ng Diyos, araw at gabi. Yung laman ng isip mo, TV, no? Yung laman ng isip mo, yung mga pangmakalupang bagay. Pero tingin ko, kung ang salita ng Diyos sa iyo ay pagkain, kasing critical ng mga basic needs, automatic hindi magiging ganito ang takbo ng isip mo. Magkakaroon ka ng wisdom na magiging content ka at diyan nagsisimula yung tunay na kagalakan. Magiging matalino ka. May mga tao, sobrang yaman, pero wala pa rin kagalakan. Wala silang talino para ma-appreciate yung basic things. Alam mo yon? So, binabalik ko lahat ng pinag-aaralan natin. Kung gusto mo magkaroon ng mga ganitong karunungan, masunod itong mga admonition ng Panginoon na huwag mabahala at maging masaya sa binigay sa atin ng Panginoon. Magbasa ka ng Bible. Kasi iisipin niya ang takbo at pag-evaluate mo ng iyong kagamitan at ng iyong kabuhayan. So, tayo po ay magrebelde laban sa pag-aalala. Hindi ako mag-aalala. Magrebelde ka ron kasi pag nakikita mo na yung sarili mo na hindi ka na thankful kay Lord, magrebelde ka ron. Sapagkat yan ay makakapagpapuri sa Panginoon. Meron po akong babasahin sa inyo. Sabihin nyo sa akin kung sino yung theologian na nagsabi nito. Trusting God is an act of worship. O, ang pagtitiwala sa Diyos ay pagsamba. Sinong batikang theologian na nagsabi niya? Ako po. Original natin yan, di ba? Okay ba? Sensya na kayo, paminsan-minsan lang eh. Trusting God is an act of worship, hindi ba? Halimbawa, wala kang pera, may kakulangan ka, sila mo, Lord, nagtitiwala pa rin ako sa'yo. Kung marami kang pera, Lord, nagtitiwala ako sa'yo. Thank you for the 1 million. Okay yun, maganda yun. Pero pag sinabi mo, wala kang pera, hindi mo alam kung saan mahuhugutin yung pangangailangan mong bukas. Sila mo, Lord, I trust you pa rin. Hindi ba mas matinding worship yun? Kung lagi mo sinasamba si Lord, dahil lagi ka lang maraming pera, yun ay pagsamba, pero kahit normal na pagano, magpapasalamat. Natatanda mo si Job? Hindi si Joby Soriano, ha? Si Job. Si Job, si Job sa Tagalog. Di ba? Sabi ni Satanas sa kanya, ano? Kaya ka lang sinasamba niyan kasi binibigyan mo ng ang yaman ni Job eh. Isa siya sa pinakamayaman. Tanggalin mo yan. Hindi lang mag-aalala yan, isusumpa ka niyan. So ano nangyari? Natatandaan niyo yung istorya na yun? Sabi ni Lord, sige, galawin mo yung kayamanan ni Job na sinasabi mong Diyos niya. Pero wag mo lang siyang papatayin. Di ba? Ito yung tinatawag sa inyo. Pag may pagsubok na pinayagan si Lord, hindi siya yung gumagawa ng pagsubok, inaalaw niya si Satan, pero yung calibrated, sinukat ni Lord yan. Ha? Yun yung pagsubok na kaya ni EJ yan. O yan, hindi na kaya ni EJ. Sige, subukan mo. Ano nung ginawa ni Satanas? Nung pinayagan siya ni Lord? Namatay ang kanyang mga anak, nitong si Job. Nawala ang kanyang kabuhayan. Sunod-sunod. Di ba? Alam niyo yung istorya. Nagre-report pa lang yung isang alipid, papasok na yung isa, namatay si ganyan, nawala si ganyan, inatake si ganyan. Sunod-sunod. Hanggang lahat ng kabuhayan ni Job ay nabura at pati na ang kanyang mga mahal sa buhay ay napatay ng mga kalaban. At anong ginawa ni Job? Siya ba'y nag-alinlangan? Siya ba'y nagduda? Sabi sa Job chapter 1, tumayo si Job, pinunit ang kanyang damit. Kasi yung pagpunit ng damit at paghahit, ito'y simbolo ng pagluluksa. Pagkatapos, nagpatira pa siya at sumamba. Wow. Wow. Pero tayo hindi ganun, di ba? Nagpapatira pa, Lord, ba't ka ganyan? Pag tayo ay nagkaroon ng pangangailangan. At sabi ni Job,
Hubad akong lumabas sa sinapupunan ng aking ina. Naked I came from my mother's hood. Hubad din akong babalik sa lupa. Ako'y aalis din sa lupa na to na walang dala. Si Yahweh ang nagbigay. Si Yahweh ang babawi. Purihin si Yahweh. That is the act of worship. At yan ang iniintay sa atin ng Panginoon. Tatandaan niyo si Job. Next time na tayo mga ilangan. At alam nyo, itong sinasabi ko sa inyo, hindi lang sa kaperahan to. Ito ay pagtitiwala kay Lord in general. Sa lahat ng problema to. Sa relasyon, sa mga anak, sa asawa. Si Lord kayang sulbahin ang ating problema. Lagi lang natin sasabihin, Lord, pag marami ako nito, pag maayos ang lahat, hindi ako magtitiwala dyan. Sa'yo pa rin ako magtitiwala. Pag naman sa lahat, kulang, sa'yo pa rin ako magtitiwala. Kung maayos ang mga relasyon, sa'yo pa rin ako magtitiwala dahil kaya mong itama. Pag maayos ang relasyon, sa'yo pa rin ako magtitiwala kasi yung tama pwedeng mamali. Hindi ako magtitiwala sa tao, sa relasyon, sa sitwasyon, sa kaperahan. I will trust you. Yan po ang lesson na sinasabi dito ng Panginoon. Ako po tinamaan doon sa mensahe. Ewan ko sa inyo. Sa tingin ko, tinamaan tayong lahat. Hindi po ba? Kasi ganyan tayo eh. Kabuhayan yan eh. Kaya sana, sa ating natutuhan, hindi lamang sa isip. Read your Bible, pray every day. And you will trust God. Tayo po'y manalangin. Panginoon Diyos, kami po'y sumasamba sa inyo. Lalong-lalo na dahil alam na namin, Panginoon, ang galaw mo sa aming buhay. May mga pagkakataon na kami po ay may kakulangan, naandyan kayo. May mga pagkakataon na sobra, naandyan kayo. Sana, Panginoon, hindi namin Diyosin ang kayamanan at hindi rin namin Diyosin ang pag-aalala. Turuan mo kami, Panginoon, na ikaw ang sambahin, na wala nang pinaka-importante sa aming buhay kundi ikaw. Sana itong pabago-bagong sitwasyon namin ng kasobrahan at kakulangan ay magsilbing lesson sa amin na ikaw lamang ang dapat namin laging pinupuntahan at sinasamba. Sapagkat ikaw hindi nagbabago. Pag sobra, kami yung ginagabayan upang mapaluwalhatian ang aming kasobrahan ng iyong pangalan. Pag kulang, nandiyan ka upang kami ay punan. Sa lahat ng bagay sa mundo, Lord, ito ay nagagamit namin upang kami lumago sa pagsamba sa inyo. Patawarin mo kami sa aming pag-aalinlangan at patawarin mo kami sa aming pagpapabaya pag kami may kasobrahan. Salamat sa iyong tiyaga sa pagtuturo mo sa amin. Minsan, napakabagal naming matuto. Ngunit naandyan ka pa rin. You work all things together for our growth and our good. We love you, Lord. Sana itong aming maliit na simbahan, itong 3 o'clock, ay makapagsilbing paluwalhati sa iyong pangalan sa pamamagitan ng pamumuhay na may pagtitiwala at talagang may pagsamba sa iyo. Salamat, Panginoon, sa aming natutuhan. Salamat sa mga itinuro sa amin ng Panginoong Hesus. Ang iyong pangalan, ang maluwalhatian sa pangalan ni Jesus, at lahat ng nagsabi ng Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Nasusulat sa awit, aklat 37, talatang 4 at 5. Kayawi mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo'y iyong makakamtan. Ang iyong sarili sa Kanya italaga, tutulungang ganap kapag ika'y nagtiwala. When we walk with the Lord in the light of His Word, what a glory sheds on our way. Let us do His good
but His smile quickly drives it away. Not a doubt nor a fear, not a sign nor a tear can abide while we trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Not a burden we bear, not a sorrow we share, but our toil without richly repay. Not a grief or a loss, not a crown or a cross, but is blessed if we trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. But we never can prove the delights of His love until all on the altar we lay. For the favor He shows and the joy He bestows are for them who will trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. And in fellowship sweet, we will sit at His feet, or we'll walk by His side in the way. What He says we will do, where He sends we will go. Never fear, only trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. To God be the glory in Jesus. Maraming salamat po.